tatay. Dahil kami mga binata pa noon, siya ay may asawa na, may mga anak na siya noon. Kaya ayaw lang namin tawagin lolo, pero parang gano'n na nga. Ano. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at nakakatuwa na makasama yung mga pictures. Yung pong mga mission churches ninyo, linggo-linggo pinapadala ni Pastor Mac sa akin. Kaya yun ay pinapadala ko na lang sa kakilala kong mangkukulam para matiyak na mga born again na talaga lahat doon. No? Dahil baka mamaya may mga assuming Christian lang. Tayo manalangin at lumapit sa Diyos sa paghahanda sa mensahe niya. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sapagkat kayo po ang Diyos na dapat papurihan at sambahin. Kayo rin ang nagbigay ng Pasko sa bawat isa sa amin. At dahil dito, naging makabuluhan ang bawat Pasko na ibinagkakaloob nyo sa aming lahat. Ito po ang aming hinihiling, ang pagkalooban kami ng karunungan sa pagkilatis sa inyong banal na salita sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam natin na kapag Pasko, usong-uso yung mga palitan ng mga regalo. Ano po? Sino nakaranas na ng exchange gift? Ayan, lagi yan, ano? Nung ako ay grade school, lahat kasali, pati yung teacher. Kaya tuwan-tuwa kami sa halagang ganito na pagkasundo, magkakaroon na exchange gift. At ang natanggap ko ay tuwan-tuwa ko kasi laki siya ng sabon. Pero ang bigat niya. Sabi ko, sulit na sulit yung exchange gift ko. Pero nang binuksan ko yon, nako, na-disappoint ako. Kasi panghilod yung natanggap ko noon. Batong panghilod. Ang suspetsa ko ay yung teacher ko ang naka-exchange gift ko. At dahil nung ako ay grade school, talagang ang itim-itim ko noon. Siguro, umaasa yung aking teacher na sa pamagitan ng panghilod ay puputi pa ako. Ang ginawa ko ay binuksan ko yung bato na yon at ibinato ko sa bubungan ng eskwelahan namin. Dahil, sambira, pinulot lang siguro sa kung saan yon. Pero nung lumaki na ako, kaya hanggang ngayon, nasa isip ko yon. Naisip ko na mayroon ding effort doon sa likod na yun. Siguro yung teacher ko nagpunta pa sa tabing ilog para piliin yung para kay Kanoy na bato. O, hindi naman niya siguro sa akin, dahil yung ibang kaklase ko ay maiitim din. No? Siguro, gusto niya lang na umasang pumuti kami. Pero sorry, wala na siyang pag-asa. Ganon ang bawat isa sa atin. Pag nagre-regalo tayo, meron tayong something na inaasahang mangyayaring pagbabago sa taong ito. Unless, wala lang sa loob ninyo ang pagre-regalo. Ang pinakadakilang regalo na natanggap ng sino man ay yung tinatawag nating ang pag-asa ng Pasko. Basahin natin ang pinaka-context niyan sa Romans 15, verse 7 hanggang 13. Sabi ng banal na kasulatan, kung meron kayong mga Biblia, accept one another. Then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. For I tell you that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs might be confirmed, and moreover, that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, therefore, I will praise you among the Gentiles. I will sing the praises of your name. Verse 10, again it says, rejoice, you Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles. Let all the peoples extol Him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nations. In Him, the Gentiles will hope. And then Paul concluded with a prayer, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
The hope of Christmas, first of all, is with us. With us. Look at verse 8 and 9. Ang sabi diyan, "For I tell you that Christ has become a servant of the Jews." Ang sinasabi diyan, si Kristo, unang-una ay inihula para maglingkod sa bayang Israel. Pang-Israel lang ang parang unang motibo ng Diyos. Pero kapag tinignan natin ang buong kasulatan, makikita natin ang katotohanan na hindi lang siya pang-Hudyo, hindi lang siya pang-Israel. Sapagkat kung itutuloy ang pagbasa, sabi diyan, on behalf of God's truth, that the promises made to the patriarchs might be confirmed. And moreover, that the Gentiles might glorify God for His mercy. Ang sinasabi diyan, mga kapatid, hindi lamang siya exclusive para sa Israel. Ito ay para din sa hindi taga-Israel. Ang tawag doon ay Hintil, Gentiles. Pag hindi ka Israel, Gentiles. O kaya man, pag hindi ka Muslim, Christian. Pag hindi ka Christian, Muslim. Parang ganyan. Pero dito, ang sinasabi dito ay, pag tinignan mo yung mga ginawa ni Jesus, sinabi pa niya, ako ay sinugulang para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Given yon. Pero, binigyan din tayo ng, yun ay para lang matupad yung hula. Gayunman, sabi ng verse 9, makikita natin na simula pa sa simula, nasa isip na ng Diyos na hindi lang ang Israel ang maligtas, kung hindi tayong mga hintil. Wala sa ating tinatawag na Israelita. No? Tayong lahat ay hintil. Pero ang mabuting balita ay dumating sa atin. At sabi niya kay Abraham, I will make what? All peoples on earth. Walang favoritism ito. Hindi lang mga gwapo na katulad namin ni Pastor Mac. Hindi, lahat ng mas gwapo pa sa amin. Hindi lang yung mayaman na kagaya niya. Yung mas mayaman pa sa kanya. Lahat ng klase, bata, matanda, mahingipin o wala. Lahat ng yan ay sabi ng Biblia, all peoples on earth will be blessed through you. Kaya ito'y magbibigay sa atin ng dakilang pag-asa dahil lahat ng tao. Tao ka ba? O nababasa nyo, di ba? Kapag 30,000 ang sweldo mo, tao ka. Tao ka. Sabi na iba, nagko-comment, hindi pala ako tao. Dinagdagan na iba ng description. Hindi ka totoong tao kapag hindi 30,000 ang sweldo mo. Tao ka rin, hindi ka nga lang totoo. Kasi ang sweldo mo, 29 lang. Buti si Doc Mac, 60,000 ang sweldo rito. Di ba? Taong-tao ito. Tama ba ako? 60 ba? O tataas pa lang? Ha? In his dreams. Wag naman. Totohanin na natin. Amen. Para ang tithes niya agad, 6,000. Oh, di ba? Pandagdag na rin niya. So lahat ng tao, kaya nga, ang sabi ng mga anghel, Lucas chapter 2, verse 10 and 11, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for Israel. Hindi yun ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, for all the people. Yan. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. Look at Matthew 1:22 to 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him what? Emmanuel, which means God with us. Hindi sinabi yung Emmanuel, God with Israel only. Hindi siya exclusive na regalong ibinigay kung hindi para sa lahat ng tao. At hindi yan original kay Matthew, galing yan kay Isaiah. The virgin will conceive and give birth to a son, so we'll call him Emmanuel. Kaya nga, ang hope of Christmas, unang-una, nasa atin, sumasa atin. Tingnan pa natin ang implikasyon yan. Kung kasama ng lahat ng tao o natin si Jesus? Una, kapag kasama natin si Jesus, next slide please. Yung kausap ko, kapag gumanyan ako,
Yan, next slide. Okay. Ano kung kasama natin si Jesus? Ang implikasyon, kapag kasama natin si Jesus, hindi naman nawawala ang problema sa pamamaraang alam at gusto natin. No? Ibig sabihin, bigyan mo po ako ng trabaho. Ang gusto ko pong trabaho ay ito. Hindi ganon. Yung inaasahan mo, kuminsan, hindi yun darating. Pero sumasa atin si Jesus. Kapag kasama mo siya, hindi sa pamamaraang alam at gusto natin. Pangalawa, kapag kasama natin si Jesus, hindi ibig sabihin, wala nang mangyayaring hindi maganda sa atin. Okay, parang ang tingin na iba, pagkasama natin si Jesus, wala nang problema. Hindi totoo yun. Dahil simula na magkasala ang tao, yung problema, kakambal na natin. No? Kasama na natin. Kuminsan, hindi tayo ang may dulot, kalikasan. Pero madalas, tayo ang may kagagawan ng mga kasalanan natin. Halimbawa, antok na antok ka ngayon. Bakit? Nagpuyat ka kagabi. Kasalanan ba ni Lord John? Minsan, sinisisi niyo pa ang demonyo. Yung demonyo ikaw, pinuyat ako. Ba't ka pupuyatan ng demonyo? Anong pakialam demonyo? Ang agang natulog ng demonyo. Ikaw ang nagpuyat. Kasalanan mo yan. Kaya hindi ibig sabihin walang mangyayaring di na maganda sa atin. Pero ito ang tiyak. Ang bilis mo naman. Di para ako gumano na may appointment ka ba? Pero kapag kasama natin si Jesus, yan, dadalhin niya kayo sa isang kalagayan na pagpapala kasabay ng paglalaho ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi natin maalis, mga kapatid, sa buhay na ito, ang buhay niyo parang roller coaster. Halimbawa, si Jose, sa Biblia, niregaluhan ng kanyang tatay ng mga, anong tawag dito? Coat of many colors. Yan, makulay ang buhay ni Jose. So, binigyan siya. Ay, sabi ng kanyang mga kapatid, may favoritismo si tatay. Ihulog natin sa balon, si Jose. Tingnan nyo, ang ganda-ganda, lumalakad si Jose. Ang ganda ng damit niya, ang taas. Maya, sabi ng mga kapatid, ihulog sa balon. Di bumagsak na naman yung buhay niya. Nung nasa balon siya, sabi ng mga kapatid, wala tayong pakinabang dyan. Parang mamamatay lang yan. Pagkakwartahan natin. Dumaan yung yung mga merchant. Ibinenta siya. Lalong bumagsak si Jose, yung kanyang buhay. Bumagsak, binenta, dinala sa Ehipto. At ginawang slaves. Pero, nung mapunta siya sa Ehipto, ay binili siya ni Potiphar. Medyo tumaas ng konti dahil siya ay naging bossing ng iba pang mga kasambahay. So siya ay naging mayordomo. Sabi niya, lahat ay ikaw ang mangangasiwa maliban sa aking asawa. Yun lang. Pero lahat pwede mong pangasiwan. Mayordomo. Di ang taas. Mula doon sa balon, tumaas na naman. Maya-maya itong si Mrs. Potiphar. Dahil sabi ng Biblia, si Jose ay bata at makisig. Kagaya ni Doc Mac. McDonald's ang ibig sabihin. Makisig. Kaya itong si Mrs. Potiphar, nung wala yung kanyang asawa, ayun, anong ginawa? Inakit niya itong si Jose. Kahit saan. Hey, Joe. Kaya, tinataas pa ni Mrs. Potiphar yung kanya, Hey, Joe, kahit sa kusina, mapunta rito, talagang, sabi niya, lie with me, sabi ni Mrs. Potiphar. Ay, sabi ni Jose, hindi po ako marunong magsinungaling. Ay, hindi, no, lie with me, ibig sabihin, sipingan mo ako, dito, Anong sabi ni Jose? Hindi ko po magagawa yan. No? Sa ngalan ng Panginoon, hindi ko kayang gawin yan. So, pagkang babae, pinahiya. Samantalang napakabangon niya. Napakaganda niya rin niya. At pagkatapos, kaakit-akit siya, pero pinahiya siya ni Jose. Gumawa ngayon sa help! Saklolo! Ay, patay na pala yung lolo. Saklola! Ayan. Patay na yung lolo So, yung lola na tinawag. Ginahasa ako. Ayun.
naiwan yung katibayan. So, nung mabalitaan ni Potiphar, ipinakulong. Ang taas na niya ni Jose. Ganyan na siya, nasa taas na uli siya. Ipinakulong pa. Bumagsak na naman ang buhay niya. Pero ang sabi ng Bible, kasama niya ang Diyos. So, kasama niya ang Diyos. Bakit napunta naman siya sa bilangguan? Dahil kasama niya ang Diyos, pinaburan siya. Siya ngayon ang naging boss sa mga bilangguan. So, mula sa mayordomo, naging prison mayor. Imagine mo yun. Pero mababa ang kalagayan niya. Nakakulong siya doon. May nakulong doon na 2 baker at yung baker at saka yung tagatimpla ng alak ng paraon. Nakalaya. Sabi, isa sa inyo mamamatay, isa sa inyo mabubuhay. Pero ikaw, pag nabuhay ka, alalahanin mo ako. Nakalimutan siya. Hanggang managinip ang paraon. Walang makapagpaliwanag. Naalala ng isa sa mga bilanggo, meron doon sa bilanggo. Pinatawag siya at inihula. At pinaliwanag niya ang hula. At sabi niya, humanap kayo ng mga ngasiwa. Ay sabi ni Paraon, ikaw na yon. So mula sa pagiging mayordomo, naging prison mayor, siya ngayon ay naging mayor ng mga mayor sapagkat ginawa siyang gobernador. Hindi garantiya na kapag kasama ang Diyos, walang problema. Pero kapag kasama ang Diyos, dadalhin kayo sa kalagayan ng blessed fulfillment na pagpapala sa inyong buhay sa kabila ng maraming pagsubok na yan. Kaya hindi laging maayos. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos na ito nang nagbibigay ng kaayusan. The hope of Christmas is with us. Thus, anuman ang kinakaharap natin ngayon, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa o nung damdamin na yan na talagang nag-expect tayo na pasasaan ba't may mangyayari ding maganda sa ating buhay, lalo pa nagiging matapat tayo sa ating Diyos. Si Mrs. ko, mga kapatid, na-diagnose siya ng breast cancer noong 2015. 2 taon matapos kami pumunta sa seminaryo. 3 taon. At inopera siya. Talagang wala kaming ginawa na, kundi umiyak, malungkot. Kasi siyempre, pag alam mo nagka-cancer, parang binibilang mo na lang yung panahon niya. Pero ang kanya, early detection. Kaya hindi na siya nag-chemo, hindi na rin siya naggamot. 2015, ilang taon na ngayon, mga magsisyam na, magsasampung taon ka na sa 1 taon. Sa February, kasi yun yung ano mo. So, sa kabila noon, siyempre, malungkot ka. Alam nyo, nag-aral pa. Naging CPE pa siya. Nagkaroon pa siya ng diplomate sa Clinical Pastoral Education habang dinaranas niya yung mga ganyang problema na yan. Nakatapos din siya ng kanyang pag-aaral sa SEE. After 36 years. Imagine mo yon. Kay Doc Mac, 20 years pa lang naman kayo nag-aaral. Kaya maghintay lang kayo ng 16 more years. 36 years. So ngayon, nakapasa pa rin siya sa diplomate sa Clinical Pastoral Education. Sabi ko sa kanya, pumunta na tayo sa abroad. No, ikaw naman ang magtrabaho doon, ako na lang ang driver mo. Dahil in demand yung ganyang mga ano. Ibig sabihin, kahit dumadaan tayo sa kahirapan, pagkasama natin si Jesus, ilalagay niya rin tayo sa kalagayang hindi natin sukat akalain. Kasi hindi naman niya ginagawa, tuloy-tuloy lang. Hindi naman natin alam na magiging presidente tayo. Ang ginagawa ko lang naman, nag-aaral, nagbubunot. Yun lang naman ako, eskwela, aral. Wala akong panliligaw noon. Hindi kagaya ni Doc Mac, may asawa na noon, kaya binubuyo kami mag-asawa na rin. Sabi, tumigil ka dyan. Ang aming paksa ay mag-aral at magtrabaho lang. Aral bahay lang ako. Kita mo? Yung mga ibang seminaryang babae na naandya, umaali-alikid, hindi ko yan pinapansin. Dahil siya lang ang pinapansin ko. Hindi naman sa pag-ano, si Mrs. ay muse ng PBTS basketball nung panahon namin. 3 lang ang babae noon eh. So, at least sa 3, siyang napili doon. Kaya pag may mga kaklase kami ngayon, sabi nila, sino na pangasawa mo?
Eh di, si Violeta. At pag tinanong niya, sinapang sa, si Kanoy, anong nangyari? Anong ginawa niya? Eh, paano? Yung mga nanliligaw sa kanila, kagagaling mag-basketball. So, siyempre, sasama siya. Kami namang mga hindi naglalaro, tagapalakpak naman kami. Hindi ako naglalaro, malnourished ako. So, sabi ko, pag nagbabasketball, yung may crush sa kanya, titingin pa doon sa bench ng Muse. Parang sinasabi, this one's for you. Sabay shoot na ganyan, no? Ay, sabi ko, yan ang malaking pagkakamali nila. Dahil habang sila ay nag-aagawan sa bola, ako, nambobola. Kaya nakuha ko si Volala. Hindi ibig sabihin magaling ka sa basketball, ikaw na. Kailangan diskarte. Ayan, diskarte yung Pinoy. Kaya may trabaho ako. Hindi ako naligaw nang wala akong trabaho. Dahil kahit sa kolehiyo, ako'y working student. Sa seminaryo, akong pinakamagaling na janitor. Dahil yung first year, nasa basement ako. Na-promote ako sa second year, second floor. Ay, imagine mo yon. Noong third year, sa chapel na ako, third floor na yon. Kaya walang makakabreak niya. Ako ang pinakamagaling sa pagbubunot. Bunot pa noon. Talagang pag tumamay, lulunok. Masakit yun. Pero kailangan mong tiisin dahil tinawag ka ng Diyos para mag-aral. So, ang buhay magiging ganyan. Hindi ibig sabihin, iniiwan na kayo ng Diyos. Kagaya sa nangyari kayo lagi nating kasama. Kaya nga, the hope of Christmas makes us rejoicing. Yan. Bakit? Ulitin natin sa 9 and 12, bilangin nyo yung salitang Gentiles. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Sa 4 na verses, 5 beses binanggit ang salitang hintil. At yan ay tumutukoy sa atin na dapat tayong magalak sapagkat ang kaligtasang inilalaan ng Diyos na supposedly dapat lang sa mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, ay isinama na tayo. Hindi ba kayo natutuwa noon? Imagine mo kung Israel lang ang maliligtas. Kasama na tayo ngayon. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo dapat magalak. Itong tinatawag na Gentile mission ay pinamalas ni Apostol Pablo at binigyan niya tayo ng tamang perspective. At dahil doon, yung mga kasama ninyong mission ngayon, yan ang ginagawa ng iglesyang ito bilang pagtugon dito sa tinatawag na mabuting balita na ang kaligtasan ay para sa mga hindi Hudyo rin. Nakuha po ninyo. Yan ang pag-asa ng Pasko. Tingnan natin ito. Sabi saan tayo dapat magalak? In all this, sabi ni Pedro naman, you greatly rejoice. Though now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. All kinds of trials. Kasama na dyan ang pagbaha, paglindo, lahat ng kalamidad. Siguro, ini-expose lang ang Cagayan sa sobrang korupsyon pagdating sa pagputol ng mga natural resources. Kasi pag hindi bumagsak, walang nakakakita ng operasyon. Kaya siguro, pinapakita lang sa atin ng Diyos yan dahil napaka-importante niya sa atin. Kaya, all kinds of trials, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in what? In praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Mahirap ipaliwanag yon. Inexpressible and glorious joy. Kasi nga, ang ating tinitingnan ay ang resulta ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dinagdag pa ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 3-5. So praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has given us what? New birth. He has given us inheritance that can never perish. And He has given us eternal security.
until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Sa ngayon, nagkakaroon tayo ng maraming mga trials, hardship, pero magalak tayo dahil hindi dyan matatapos yan. Alam mo, kahit nung maliit ako, lumaki rin ako sa farm. Ha? Nung maliit ako, nag-alaga ako ng mga baboy. As in, yung mga baboy talaga. Mahigit 200 baboy. Nililinis ko yan araw-araw. No? Mabaho pa yan sa mabaho. Pero kinakain natin pag Pasko. Yan. Pero, yun ang ginagawa ko. Nagtanim ako ng palay. Ano pa ba? Sa sobrang hirap ng buhay, lahat papasukin mo. Nagtinda ako ng easy candy, no? Ice candy. No? Ginagawa ko lang friends. Ayan. Easy candy for Saleh. Ayan. Nagtinda rin ako ng easy buko for Saleh. Ayan. Friends yun. Easy buko, ice buko. Ikaw, hindi ka ba marunong ng friends? Pag pupunta ka sa airport, mag-friends ka. Pasang ka? Pa-Cebu ko. Ikaw, pa-Davao. Pa-Cebu ako. So, lahat yan. Lahat ng, kaya maliit pa, pero hindi ko natutuhan yung mangumit o magnakaw habang lumalaki. Kailan pinagtatrabuhan. 2:00, sumisigaw ako ng, ano yun? Bitcho. 2:00 ng tanghali yon. Kaya lahat ng ganong hirap naranasan. Pero hindi tayo sumusuko. Dahil sabi nga, habang buhay may pag-asa. Lalo pang nagkaroon ng pag-asa nang makilala ko si Kristo noong ako ay nasa 3rd year college. At dahil doon, ay binago na ng Diyos ang direksyon ng buhay ko. Kaya sa tulong niya, ay nasa harap ninyo ako na nakikibahagi sa inyo. Kaya kung tayo maghirap man ngayon, may mga problema, the hope of Christmas makes us rejoicing. And not only that, the hope of Christmas wants us to overflow with hope. Overflow with hope. Yan ang pangatlo. So ito yung sabi ni Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of God. To illustrate yung overflow, palagay ko makaka-relate kayo lahat. Yung sa dam na umaapaw. Ayan. Di ba? O yan. Dam. Bakit itinatapon yan? Kasi mas sasabog yung dam kapag yung kanyang laman ay sumobra doon sa dapat niyang ilaman. Kaya nag-overflow na yan. Mag-overflow, hindi makakaya. Kaya kailangan i-release yung ibang mga tubig. So, ganyan yung picture ng overflow. Imagine mo kung iyan ay hope. Pag yan ay hope, ang pangit na nag-drawing yan. So, pag yan, parang ganyan daw ang hope. Umaapaw. Pag-asa. Itong mahirap sa pag-asa, ito'y damdamin na parang may kasamang pagsampalatayang pananalig yan. Bakit? Siyempre, ang hirap makita. Umaasa ka lang. Lalo sa mga panahon nga, dami mga taong paasa. Yeah. Di ba? Sabi niya, sa Christmas, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw naman, umaasa ka. Sobrang asa mo. Sasabihin sa isasabihin lang naman, Merry Christmas. Sa Christmas sasabi niya. Sa New Year, may sasabihin ulit ako sa iyo. Kaya huwag ka nang umasa ng ustong-ustong ganon. Unless, meron ka talagang gusto mo. Kaya itong pag-asa ay ganito yan nangyayari. Paano tayo mag-overflow ng hope? Una, nandyan din sa text, it happens when we pray for it. Ayan. So, walang pag-asa? Sabi ng Bible, magdasal ka na magkaroon ka ng pag-asa. May the God of hope, yung may the God of hope, panalangin yon. So, ipanalangin natin yan sa atin. Mangyayari lang yan. Kaya nga, sabi ng Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every what? Situation, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God. Pero nung mga panahon namin, hindi na yata tayo nagdadasal nun sa basement, ano? Ang ginagawa namin, pag kami magkasigurado ng pagkain, pag namulaklak na yung sayote sa likod ng bakod namin, itinatago na namin sa mga dahon. No? Para hindi makita ng kaklase namin. Dahil napakahalaga ng sayote. At yun ay, ako ang supporter ko nung nag-aaral ako, Chinese lady. Yan. Ang pangalan niya ay si Miss Wa. Miss Wa sa umaga, Miss Wa sa tanghali, Miss Wa sa gabi. Pag niluto ko na yung Miss Wa sa umaga, ulam ko na yung buong maghapon. No? Meron siyang 1/4, sobre 1/8 na giniling na karne. Yun ang buhay sa seminary. Pero hindi nagtatapos doon yun. Parang tingin ko lang doon, pagsasanay lang, training. Kailangan dumaan ka niyan. Kaya nung kami makagraduate, saan kami dinala ng Panginoon? Dinala kami sa Zambales. Naputukan kami ng Mount Pinatubo. No, wala pa kami anak no. Kami ay Pinatubo survivor. Talaga namang doon namuti ako. No? Talaga namang sa dami ng abo na at least nakaranas tayo maging puti. Hanggang sa daling kami ng Panginoon sa kung nasaan kami ngayon. Alam mo yun, hindi kayo palaging nasa ilalim, lalo pa pagkasama si Kristo. Kaya nga, ipagdadasal natin, Diyos ko, ngayong Pasko, pwede bang maglambing sa iyo, Lord? Ayan. Itong bisikleta ko po, isang pedal eh. Sana po, next year, 2 na. Oh, pwede naman yun. O kung nagbibisikleta ka, Diyos ko, lagi ako nagbibisikleta. Pwede ho ba? Motor naman. Ayan. Gawin mong specific. Kasi pag motor, baka bigyan ka ng motor ng pangisda. No? Motor din yun eh. Sabi mo, Lord, pwede bang Yamaha? Yeah, yun eh. Wala naman eh. O Kawasaki, yan. Totoo yan. Nung kami nasa Zambales, pumupunta pa kami sa isang simbahan na walang pastor pag prayer meeting. Umuwi na kami gabi na. Kailangan bago kami umuwi, yung aalis na victory sa iba ay dapat dadaan muna, andun na kami bago dumaan yun. Pag hindi, wala na kaming masasakyan. Laging ganon. Sabi niya, magdasal nga tayo ng sasakyan. Nung nag-pray kami, Lord, bigyan mo nga kami ng kotseng Toyota. Yan. Pero nangyari yun nung nasa Makati na kami. May nagbenta sa amin Toyota. Ang kaso, yung pala, dapat i-specify. Yung binigay sa amin yung wagon, para tuloy punerarya. Pero Toyota siya. Pag nilagyan mo ng kurtina sa loob, para talagang punerarya. Sabi ko, pwede nating pagkakitaan to Specific. Kaya sabi dyan, no? Kaya in every situation, kailangan talagang i-present with thanksgiving, present your request to God. Pero of course, hindi lang yan para sa mga bagay na material. Diyos ko, sana'y magkabati na kami ng aming asawa. Sana'y kausapin na ako ng aking anak. Sana po ay maging mabuti ang relasyon ko sa aking mga kasambahay. Iyan ang mga mahalagang request na dapat ding dalhin sa Diyos. Dahil iyan ay talagang sasagutin ng Diyos. Sabi nga ni Micah, sabi niya, but as for me, I watch in hope for the Lord. Ang ibig sabihin niyan, ako'y nananalangin. Ako'y naghihintay. At sabi ng Romans 8:24-25, for in this we hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees. O kaya nga, Diyos ko, pinagpipray ko na magkapera ako. Pero nagpipray ka, 15 na. Alam mo namang may sweldo na bukas. Hindi na ganong hope yan. Unless, sa buong buhay mo, yung employer mo, hindi pa nakapagpasweldo ng 15. Laging delay. Yan, pwede rin yun. Pero, kung naandyan na, ano pang inaasahan mo? Pero kung umaasa tayo sa hindi pa natin nakikita, we wait for it with what?
with patience. So it happens when you pray. Secondly, it happens when we are filled with joy and peace. Fill you with joy and peace. And, gumanda na ako. Yeah. It starts from where? Receiving Christ into our lives. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So dito nagsisimula yung pagpuspos ng joy at ng kapayapaan. Kami mapala dahil hindi na kami natulog ngayon sa hotel dito sa likod. Bakit mapalad? Siyempre, nakalibre kayo ng pambayad sa hotel. No? Kami ay tumira sa mansion ni Sister Leonila Cumillas na walang tao. Kanina umaga, habang nagbe-breakfast kami, ay kasama namin si Beth. No? Siya ang nag-aasikaso sa amin. Doon sa breakfast namin, napansin ko yung fig spread. Ano yan? Yung palaman. Pero siya ay fig na jam. Alam niyo yung fig? Igos. Galing sa puno ng igos. So, biblical yon. So, sabi ko, Beth, alam mo bang ito ay common sa Israel? Yan, nasa Bible ito. Pinasukan ko na siya ng salita ng Diyos. Beth, pag namatay ka ba, saan ka pupunta? Habang kumakain kami. Yan. Beth, andito ka ba? Sabi niya yung karaniwang sagot ng mga Katoliko. Wala pong nakakasigurado dyan. Yeah. So, habang aking ipinapalaman yung faith, paano kung sabihin ko sa iyong masisigurado mo ngayong umaga? Kaya, kinuwento ko sa kanya ang kriminal doon sa krus. Wala siyang ginawa kung hindi sabihin lang na, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong karyan. So, madalit sabi, na-evangelize si Beth at gusto mo ba makasigurado kung paano pumunta sa langit? At siya ay pinasunod sa panalangin ng pagtanggap. At tinuro ko sa kanya, paano mo matitiyak ngayon? Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na wala hanggan. At ito'y makakamtan kay Jesus. Kaya, tinanong ko siya, saan ka pupunta ngayon? Sa langit. Paano mo nalaman? Dahil tinanggap ko na si Jesus. Ano kung tinanggap mo si Jesus? Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Diyan magsisimula sa relasyon na yan ang tinatawag na pagkakaroon ng joy and peace. Kaya, pag si Jesus wala pa sa buhay ninyo, kahit anong gawin nyo, puro bagabag, no? Puro kalungkutan, puro kaguluhan. Pero sa panahon na magtiwala tayo kay Jesus, doon magsisimula ang tinatawag na kapayapaan. Sapagkat ang Diyos lang ang makagagawa ng yan sa pamamagitan ng prayer. Sabi ng awit 4:6-8, marami, O Diyos, ang magtatanong, sino magbibigay sa amin ng kayamanan at kaginhawahan? Hayaan mong ang iyong mukha ay lumiwanag sa amin. Look at verse 7. Fill my heart with joy. Kapag yumayaman ng ibang tao, yan ang sabi niyan. Punuin mo ako ng kagalakan kapag ibang tao yumayaman. So, anong pupuno? Kagalakan, hindi inggit. Pero yan, pag nagpunta ka na ng Facebook, naiinggit ka na dahil bakit sila meron ganon? Kunwari lang yon. Mga pakitang tao lang yung mga ganon. Ang totoong kagalakan ay gaya ng sinasabi nito. Punuin mo ako ng kagalakan kapag dumarami ang bigas na Joshua ni Doc Mac. At yung kanyang mga sinandoming, yan. Huwag mo akong hayaang mainggit kahit NFA rice lang ang kinakain ko. Sabi ng verse 8, in peace, tingnan po ninyo mabuti, I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Pag may 2 million ka, 3 million, hirap makatulog. Ano po? Tama hindi? Paano mo nasabi? Wala ka naman 3 million.
Pero totoo yan. The more wealth, ang hirap makahanap ng kapayapaan. Baka pasukin ng magnanakaw. Kada tahol ng aso, mga mita, oh. Ayan. So, kidnapin pa ako, i-ransom pa yung 3 million. Kaya mas mahalaga ang kapayapaan at ang kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon. Pangatlo, it happens while we are living the Christian faith. To overflow with hope, kasama ng ating journey ng hope ang ating pananampalataya. As long as we have faith in Him, lagi tayong magkaroon ng pag-asa. Not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So, hindi pala ganon kadali ang magkaroon ng pag-asa. Ang pag-asa ay kapag nagsimula tayong subukin, dahil sa pagsubok, tayo ay nasusubok, tayo ay nagkakaroon ng karakter. At dahil may karakter na tayo, meron na tayong pag-asa. Yung ibang mga kalalakihan, matagal na silang may hope. No? Yung sigarilyo. May nag-hope pa ba sa inyo dyan? Oh. Sasabihin kasi na ibang mga kapatid, Pastor, bakit? Wala naman sa Bible yung huwag ka manigarilyo ah. Oh. Nasa Bible ba? Oh, hindi pwede manigarilyo. Ba't nyo kayong binabuwala? Kaya mga iglesia ng Kristo parang tama. Pagkaya yung simba, sa gate, nagsisigarilyo. Oh, hindi pwede rin siguro ang baptist. Wala naman sa Bible ah. Nasa Bible ba yan? Oh, nako, magsisigarilyohan na ito mga kapatid. Your body is a temple of the Spirit. Ba't kayo nagkakape? Ba't kumakain kayo ng chicharong baboy? Ang verse na ginagamit dyan, Romans 13. Anong ibig sabihin doon? Sumunod kayo sa mga namamahala sa inyo. Iyon ang sabi. Sumunod kayo sa gobyerno. Anong sabi ng gobyerno? No? Government warning is dangerous to your health. Government warning. Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Sinabi na nga eh. Naglagay pa ng mga picture na may cancer, sira-sirang ano. Sabi ng Bible, sumunod kayo sa pamahalaan. Ano sabi ni Jesus? Magbayad kayo ng tax. Nagbabayad naman tayo, di ba? Yun. So, yun ang Bible verse kung bakit hindi tayo naninigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. Kaya nga hope eh. Hope. Ibig sabihin, hanggang dyan na lang buhay mo. Marborol. Hindi naman Marlboro yun eh. Marborol yun eh. Marborol. Si Mar binorol. Ano pa? Lucky stroke. Andun lang, basahin mo. Read between the lines. Lucky stroke, di ba? Talaga pa, hindi ka patay ka. Bakit pa tayo kinakailangan ng mga ganyan? Kaya sabi dyan, it happens while we are living the Christian faith. Kasama po yan. Patuloy lang tayong umasa. Doon sa mga mission points, mahirap man ang buhay, pasasambat, hindi lang lugaw ang papakain sa atin ng dokmak, no? Arroz caldo o ano pa man, makakatikim din tayo ng ginhawa. Dahil lang Diyos ay kasama natin. It happens, number 4, through the power of the Holy Spirit. Hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit has been given to us, and then God of hope, dyan tayo umasa. Ibig sabihin, hindi sa ating sariling lakas. Ang makapagbibigay lang ng pag-asa ay ang tinatawag nating banal na Espiritu. Sinabi pa sa ibang mga talata ng Biblia, ito ang sabi, ano ang ating magiging response ngayon in the midst of hopelessness in times of trials? Tingnan nyo ito. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sinasabi natin dito,
sa panahon ng kawalan ng pag-asa, pwedeng magtanong sa Diyos. No? Yan, maliwanag po yan. Bakit kaluluwa ko? Ang lungkot-lungkot mo. Bakit ano ang bumabagabag sa loob mo? Pwedeng magtanong sa Diyos. Hindi masamang magtanong sa Diyos kapag kayo ay parang nawawala ng pag-asa. Pero sinagot din ng psalmist yung kanyang tanong, yung kanyang paghanap ng sagot. Put your hope in God. Yun ang inilagay sa kanyang isipan, sa kanyang puso. For I will yet. The word yet is very important kasi sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng pagbagsak ng yung tinatawag na kaibuturan, pupurihin mo pa rin siya. So ang response sa mga pagtatanong, sa mga parang walang sagot, ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Yet, I will praise Him. Psalm 42 verse 4, oh, these things I remember as I pour out my soul. Again, nakita ninyo, verse 11 yung nauna. So sa verse 4, mas nauna yung pouring out of your soul. Diyos ko, bakit kami pinanganak na mahirap? Hindi masama yan. Dahil may sagot dyan, ang tatay mo tamad. Oh, yung ganun, kaya kayo mahirap ngayon. Pwede rin maganda ang tatay mo hindi sakim, hindi nangagaw ng lupa na may lupa. Kaya kayo mahirap. May sagot lagi yan. Kaya sabi niya, natandaan ko nang ibuhos ko sa Diyos ang lahat ng laman ng aking puso. How I used to go to the house of God. So naalala niya, habang siya ay nasa tinatawag na kababaan ng kanyang buhay, naalala niya, ay ako pala, dati ako sumisimba, dati ako sumasampalataya. So yon ang kanyang gagawin muli. Minsan ganon, di po ba? Nawalan tayong pag-asa. Ayaw na nating sumimba. Hindi na tayo naniniwala sa Tugigaraw Baptist Church. Hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Pero sabi ng salmista, ibuhos mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga problema at ipapaalala niya sa iyo kung ano ang mabuti mong gawin. Hindi humihinto sa natuyong luha para maging muta ang pagsamba. Nagtatapos ito sa isang response as revealed in His Word. Kaya ang sabi ng salmista, kung paano kong naalala na dati akong sumasamba. Kailangan yung mga iyak natin ay iiyak mo lang yan. Maubos lang yan hanggang ma-dehydrate ka. Pero, after that, ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong dapat na maging response. Sa lahat ng ito, palagay ko mga kapatid, ang tamang response pa rin ay manumbalik sa Diyos at sambahin ang Diyos. Kaya nga, itong pagtitipon tuwing linggo, napakahalaga nito. Huwag ninyo itong imimiss. Huwag nyo ipagpapalit sa picnic. Huwag nyo ipagpapalit sa anumang birthdayhan, sa anumang piyestahan. Unahin nyo muna ito. Ang pagsisimba, pagsamba sa Diyos. Kaya kayo ring mga praise and worship team, wag nyong sasabihin sa mga tao na, halika kayo, kalimutan nyo muna ang mga problema nyo at sambahin natin ang Diyos. Mali yun! Bakit mali? Kaya pumunta ang mga tao, ay puro problema yan. Ang sabihin natin ay, halika kayo, sa kabila na inyong mga problema, sambahin natin ang Diyos. Dalhin natin sa Kanya ang lahat ng problemang ito. Huwag nating kalimutan kasi pag nakasamba na sila, balik na naman. Ipadala nyo sa Diyos. Magdasal at dalhin dito lahat ng problemang yan. Ang problema, eto ang problema. Pag kayo sumimba, nako, kung ano-anong mukha ang pinapakita ninyo. O, tingnan ninyo, ito yung mga mukha ng mga tsumatsamba. Ayan. Pag nagsimba ka, pagkayari pa lang ng praise and worship, medyo hindi pa umiinit yung pastor. Papikit-pikit na yung mga mata niya. Mukhang puyat. Oh. Ang hirap nun. So, paano mo maririnig ngayon yung pahayag ng Diyos kung ikaw ay mukhang puyat? O, anong gagawin natin ngayon dyan? Sikuhin nyo. No? Gisingin nyo. Dahil sabay-sabay dapat ang paglago. Pangalawa, huwag kayong magpupuyat.
Yung mga kulto, yung mga Adventist, sa Biyernes pa lang ng gabi, areglado na lahat yung kakainin nila kinabukasan. Kasi bawal na silang gumawa ng Sabado. Yung mga sapatos, ayos na. Yung mga damit, planchado na. Ang mga Baptist. Ay, asan ba yung sapatos ko rito? Ba, ewan ko, sapatos mo yan eh. Nilagay ko lang naman dito sa tabi. Di ka namin alam kung nasa sapatos. Huwag na ka tayo sumimba. Sapatos lang yun. Dahil kasi nagpuyat nung gabi, true to life talaga yan. Kaya bago mag-Sabado, ay sinashine ko na yung sapatos ko. At ire-ready ko na rin yung damit ko. Pati color coding nung necktie. 2 pa ang pipili niyan. Yung misis at saka yung anak. Magbubutuhan. Okay ba to? Ang baduy mo. O iibahin ko yan. Ready na yan sa lahat. Hindi kagaya ng mga Baptist kung kailan lang maisipan. Dapat handa ang isip Sabado pa lang ng gabi. Kahit yung ibibigay. Ang bibigay, hindi nakasalalay sa tagapagsalta. Ay, boring. Buwasan ko yung tight ko. Nailagay na sa envelope, kinupitan pa. Ay, kasi nga, ayan, may ganyan tayong mga attitude. Hindi lang yan. Meron iba, mukhang napoposes. Ayan. Ay, yan, mapapansin mo dyan, yung mata niya magalaw. Tingin sa kisame. Tingin sa gilid yan. Minsan, meron pang dating yan na pagkataming sa preacher, biglang gaganon. Kaya yung preacher, palyasin, may Espiritu Santo. May mga ganyan. Ibig sabihin niya, may mga distracted yung mga taong yan. Kaya dapat laging may dala ng Bible para sa ganon ay sabay nakasama ng pastor. Mukhang napuposes. Tingnan mo, may mga ganyan din sana yan. O yun, tumingin ka sa kisame. Okay na. Nakakatakot siya, mga kapatid. Yung iba naman, mukhang may kateks. Yan. Kapag yung miyembro mo ay tatango-tango, tatango-tango yan. Habang yung isang kamay ay nasa loob ng kanyang bag. Papindot-pindot. Yeah. May kateks yan. Basta, ano ang problema daw kung may kateks? Hindi ka nakakapag-focus sa scripture text. Pero text ka ng text. Sino ba mahalaga? Yung tinetext mo o yung sinasamba? Yun ang problema natin. Na para bang yung, sabagay, kung kateks mo, matatapos na ang sermon, pwede ba mangutang? Alam mo kaya ganon? Kasi hindi tayo nagpo-focus ng panahon para sa Diyos. Ang Diyos ang makakasagot ng problema natin. Yung mga yung utangan natin, hindi naman lahat binibigay sa atin. Tapos kung makapaningil pa, alam mo, kaluluwa yung sinanla natin. 30 pesos lang, kung makasingil, pinifacebook pa. Kaya ito, divided yung attention yan. Kaya pag yung makita mo yung mga bag, isang kamay nandoon, may kateks yan. Yan. Kaya ang gagawin nyo, kung meron din lang kayong kaparanan, i-jam nyo yung lahat ng signal dito para makapokus sa Diyos. Meron iba, mukhang nakikinig o nag-iisip. Ayan. Meron talaga mga seryoso, yan. Ninanamnam ang sinasabi mo. Pero mag-ingat din tayo. Hindi lahat na nakikinig ay talaga nakikinig. Yung iba naghahanap ng mali. Maling doktrina yung sinabi ni Pastor Maca. Mamaya lagit siya. Kala mo nag-iisip, mukhang nakikinig. Pero may mga ganyan talagang seryoso. Nakaganyan pa yan, no? At yung iba, tatapik-tapik lang konti. Kung minsan nakapikit pa yan, Pero kapag ka medyo mali, ayan. Mag-iingat ka rin dyan. Kapatid niyan, si mukhang hindi believe. Ayan. Kahit na anong i-preach mo rito, wala. Hindi. Ganyan lang. Wala ako dyan. Sa loob niya, invento niya lang. Ganyan. Kaya, kailangan, Pastor Mac, laging may proof ang iyong sinasabi. Meron naman iba, ang feeling niya ay siyang sinasamba. Yan. Parang feeling niya, pag worship, lahat ng mga mata nakatingin sa kanya. Yan. Kaya minsan binabasa-basa pa yung labi. Tapos
titingin sa gilid ng, gaganyan pa niya ang buhok niya, parang ganyan. Yan. Tumigil ka nga, kalalaki mong tao eh. Mukhang ikaw ang sinasamba. Tapos minsan may earphone pa yan. No? Ang napapakinggan mo doon yung kanta, sinasamba kita. Ang worship ay nakaukol sa Diyos. Kaya kung ang gusto mo kaya ka pumunta sa church, yung lahat na attention sa iyo, nagkakamali ka. Nagkakamali tayo. Kaya pag alis natin, ang buhay natin parang ganun din. Meron din namang mukhang tsumatsamba na mukhang hindi mag-offering. Yan. Ito yung subukan natin na mamaya di mag-tithes and offering na. Magpupulasan na iba, pupunta na sa CR. Yan. Mag-uunahan sa CR yan. Hanggang sa matapos na yung offering. Yan. Yung iba naman, pagka hindi dinadalang ganito, hindi ginadaan sa ganyan, alam mo, dadaan na yung offering, nagdadasal pa siya. Diyos ko, yan, ganyan. Hanggang lumagpas na yung offering. Ay, lumagpas na. Hindi na ngayon ibibigay yun dahil lagpas na eh. Magkikreate pa na attention. O yung iba naman, parang Christiangge. Yung alam niyo yung tiyangge, yung murang-mura na, tinawaran pa. 2 points lang si pastor ngayon. Bawasan ko yung aking ano. Mukhang di mag-o-offering. Walang pagsamba ng walang offering. Lahat ng pagsamba sa Biblia may kaakibat na paghahandog. Ay, mahirap lang po kami, wala kaming ihandog. Mali. Kung ikay may damit ngayon, iwan mo yung damit mo. Yun ang ihandog mo. Ay, sa Bible nga, mga ginto, alahas pa. Pag nabasa nyo Exodus 35, ang pamagat noon ay, kailan walang forever sa offering. Exodus 35. Sabi ng mga nagbibigay doon, sabi ng mga foreman, Moses, patigilin mo na sila sa pagbibigay. Aba, di ba mga pastor ngayon, sige, bigay lang na bigay. Hindi noon, patigilin mo na sa pagbibigay. Sobra na. Hindi na kami makatrabaho sa sobrang binibigay nila. At yung mga yon hindi pinwersa. Willing heart. Kaya sabi ni Lord, papatayo yung tabernacle, lahat ng willing. Magbigay. O, anong ginawa? They withdraw, sabi ng Bible. Nagpuntaan agad sa ATM nila. They withdraw. O, nag-withdraw na. ATM. O, alahas, talento, saka mga materyales. Yun ang pinamigay. O, ATM yun. Kaya tingnan mo, pag sa simbahan may ganyan, yan, nawawala ng pag-asa yan. Pag dating mo rito, sa bahay pa lang, Diyos ko, ito lang ang pera ko. Bigay mo lahat, makakauwi ka rin. Yung babaeng balog, gano'n. Ikabubuhay niya. Pag binigay mo lahat siya, makikita ng Diyos yan. Tapos sabi niya, oy kapatid, saan uwi mo? Sakay na kita. O, hindi nakalibre ka ng pamasahe. Pero hindi natin inaakala yung kumisan. Ngayon, kung wala magsakay sa'yo, di maglakad ka. Mahalaga, mag-offering ka. Nagbigay ka sa Diyos. Igagalang ng Diyos ang mga bagay na yan. Hindi mo siya mauunahan pagdating sa pagbibigay. Dahil yan ay investment. Si Mrs., nag-preach ako sa mga Pentecostal. Kada Sabado, binibigyan ako ng 20,000. After 2 Sundays, dahil 4 na Sabado, sabi ni Mrs., after 2 Saturdays, yung susunod, huwag mo nang tanggapin. Sayang naman, sabi ko. Pero sinabi ko sa church, hindi na po namin kukunin yung susunod na love gift ninyo. Pero sabi ng church, bahala po kayo, pero hindi pwedeng hindi namin kayo bigyan. So sabi ko, sige, lalagay ko na lang sa mga estudyante. 1 linggo, ang 83 estudyante ng seminary ay libre lunch. So mga 43,000 yon. Medyo masayang din yon. Diba? Pero bago pa nila makonsume yung 1 linggong libreng lunch, puno na ng schedule yung aking November. Ibig sabihin, hindi mo talaga ma-outgive ang Diyos sa pagbibigay. Never.
dahil yon ang kanyang sinabi. Kaya, itong mukhang ito, huwag niyong kalimutan yan. Kung kahit ano, ibigay ninyo sa Panginoon. Yung iba, mukhang manonood lang ng sine. Oh, pag pumunta sa church, yan. Iba, naka-shirt pa. Yan, may dala pang kape yan. Yan. Tapos, pagka hindi nagustuhan yung sermon ng pastor, uuwi na yan, lalabas na. Mabuti pa yung sine, ano? Yung sine, bago ka pumasok, may bayad na agad. Ay, yung sa church, depende sa palabas. Kaya pagka 30 minutes ka na, wala pa nangyayaring aksyon, uuwi na yan. Hindi pa yung nag-offering. Iiwan pa yung dala-dala niyang cup sa ilalim ng ano. Parang nanonood lang kayo ng palabas. Hindi kayo kumakanta. Paano po? Paano kami kakanta? Ang lakas-lakas na nila. Di sila na lang. Sabihin nila. Mga ganyan. Nagiging tagapanood na lang. Ang Diyos lang tagapanood, hindi tayo. Meron iba mukhang robot. Dahil nga yung praise and worship team, ay nakita niya walang kumakanta. Bigla na lang siyang napasigaw ng, ang hindi po malakpak, hindi anak ng Diyos. Di, palakpakan kayo ngayon. Di, masabihan ka, hindi ka anak ng Diyos. Simula noon, gaya-gaya na lang ang pagsamba. Itaas ang kamay! Itaas ang kamay, kahit may putok pa yan. Itaas daw ang kamay. Lumundag-lundag, mga ganyan. Pumikit, pikit din na. Kung anong sabihin ng praise and worship, gagayahin mo na rin. Pag nakita mo yung katabi mo, malakpak din tayo. Hindi ganyan ang pagsamba. Sabi ng praise and worship, tumalon! Ay, di tumalon. Nakalimutan, sunrise service sila sa 5th floor. Di nauna na siya kay Lord. Mechanical ang pagsamba. No? Ngayon, huwag niyo naman pupunahin kung paano yung taas niyo ng kamay. Yun ang paraan niya ng pagsamba. Kung ayaw nyo tumaas, nasa sa inyo. Kung ayaw nyo pumalakpak, nasa sa inyo. Pero dapat hindi mechanical. Hindi, upo, tayo, luhod. Importante na meron tayong sariling diwa sa ating pagsamba. Yung iba mukhang nasa luneta lang. Yan. Upo muna yan. Pagka nagsermon na si pastor, tatayo yan. Medyo, excuse me po, yan. Tatayo sa pinakalikuran, hahanap ng makakausap. Pag hindi interesado, babalik sa upuan yan. Yan, maya-maya, hindi naman mapakali yan. Pupunta na naman doon, nakakarating sa CR, baka meron makausap doon. At kung minsan, babalik na naman sa upuan yan. Ganyan kasi sa luneta tayo, upo, lakad. At pagkatapos, pupunta sa children's ministry, yung mga bata na ang kakausapin. Akala mo tuloy, nag-minister siya sa mga children, na very good pa. Mukhang namamasyal lang kayo sa church. Dapat, ang attention ay sa pag-aaral ng salita ng, I am not ashamed of the gospel. And your word is a light unto my feet. Diyan kilala mga Baptist yung pag-focus sa salita ng Diyos kada linggo. Meron iba mukhang nag-meeting place lang sa church. Yan, may ka-text yan. Nihintay. Makita mo yan, mami, sandali yan, lalabas ngayon yan. Hahanap ng sign. Andito ako sa may ano. Ayan. Pag dumating niyan kasa, uupo na. Maya-maya may tatawag na, sandali na, lalabas na naman yan. Halika, dito na. Pag kumpleto na sila, isa-isang aalis yan. Nag-meeting place lang pala sa church nyo. Pero meron namang sumasambang kamukhang kamukha mo. Yeah. May dalang Bible. Nakaupo, umaawit, masayang nakikinig, nagti-take note pa yan kung minsan, nagkakaloob, nakikipag-fellowship, at umuuwing puspos ng salita ng Diyos. Kamukhang kamukha mo. Pero higit sa lahat mga kapatid, sa mga pumapasok sa church, hindi mawawalan nito yung mga mukhang walang pag-asa. Hindi ko sinasabi yan sa negatibong paraan na mukha kang nang walang pag-asa. No. Ang tingin ko sa bawat tao, there is always a potential in every person, especially when that person received the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. May potential kayo. Pero may mga dumarating sa atin talagang mukhang walang pag-asa. Break ng kanyang asawa sa kanya. Iniwan yung mga anak. O kaya man nasa ibang bansa, nag-asawa na iba.
Ano, napakahirap niyan. Hindi ko pinipreach na kung kayo pupunta sa abroad, iwan nyo asawa nyo. Hindi, sama nyo. Huwag kayong pupunta ng maiiwan. Yung isa sa Hong Kong, iyak nang iyak kay Pastor Kulama. Sabi niya, Pastor, yung asawa ko sa Pilipinas, nakapit bahay na, sa makabilang bahay. Yung sabi ng pastor, anong gusto mo? Gusto mo gantihan natin? Sinabi niya lang yon ng pabiro. Sa kanya sinunod. Alam mo naman na ganyan ang mangyayari kapag iniwan mo si Mister. At totoo naman, nagkakaloko-loko yung mga taong iniiwan ang isa at isa sa paraan at pagkakaroon ng mighty dollar na yan. Hindi ba pwedeng maging masaya kahit bunga ng malunggay ang inuulam? Na hindi pa, ay si Mrs. ko, dyan na sa akin natutong kumain ng gulay. Talagang yung bunga ng malunggay, nilunok niya lahat. Ay, hindi siya kumakain noon. Kasi lumaki siya sa ninang niya. Ang sabi ng ninang niya, ang mga gulay, pagkain ng katulong. Okay, yung katawan niya, made in China. Yung mga katulong, made in Japan. Silang malalakas. Nung magkasawa kami, natuto siyang kumain ng gulay. Ay ngayon, talagang kumakain na rin siya talaga. Naging made in Taiwan na siya. Pero pwede ka namang maging masaya. Kahit wala kang hamon, queso de bola, ngayong Pasko. Dahil meron ka namang Panginoong Jesucristo. Pero itong matyagan nyo, sa inyong pagsasama-sama, sino ba ang mga mukhang walang pag-asa? Yan ang tawag ng Diyos sa atin. Yung lalaki doon sa krus, wala na halos pag-asa yon. Sabi niya lang, Diyos ko, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sabi ni Jesus, ngayon din, pagsasama kita sa paraiso. At lumakad yung kriminal kasama ni Jesus sa paraiso. Anong ginawa niya? Walay. Sumampalataya lang siya kay Kristo. Hindi siya sumigaw na, hey, baptisin niyo muna ako. Hey, mag-offering muna ako. Ibaba niyo ako rito. Hey, gusto ko muna mag-Lord's Supper. Wala siyang sinabing ganon. Sabi niya lang, ang taong ito ay walang kasalanan. Pero ang taong ito ay isang hari at ang taong ito ay may sariling kaharian na hindi dito sa lupa. Kaya ang sabi niya, today, you will be with me in paradise. At lumakad ang walang pag-asa patungo sa puspos ng pag-asa. Iyan ang mabuting balita ng Pasko. Si Jesus ang pag-asa sa bawat Pasko. At gaya ng sabi ng ating leader, araw-araw ay Pasko. Ibig sabihin, araw-araw may pag-asa. Dahil lahat ay tumayo at manalangin sa Diyos. Ama naming banal, sa oras na ito, kinikilala namin na kayo nga ay aming Panginoon at tagapagligtas. At ito'y sapat na upang magkaroon kami ng pag-asa. At tinuturuan mo kami sa bawat araw na sa panahong wala kaming pag-asa, ay batid namin na sumasaamin ka. At yamang sumasaamin ka, tulungan mo kami na ilagak o ibigay sa iyo ang lahat na aming mga kabalisahan, problema, pagsubok, at mga bagay na hindi namin kayang solusyonan. At sa halip, dalhin ito sa iyong altar, pagkatiwala sa iyo, upang sa ganoon, ang biyaya mo'y dumaloy sa amin sa pamamagitan ng aming pagsampalataya sa Diyos ng pag-asa. Dalangin ko na ang bawat isa ay makakaroon ng siguradong relasyon kay Jesus upang ang pag-asang ito ay manatiling buhay sa aming mga puso. Gamitin mo rin ang mga pagsubok upang lalo naming mamalas ito pong aming pagiging diligent, perseverance, pagkakaroon ng karakter na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. And once again, dear God, pagpalain mo po ang pamamahala ni Pastor Mac, ni Ate Cora, 10 ng Board of Trustees ng mga deacon sa iglesyang ito.
at lalong pangibayuhin ang kanilang sipag sa paghayo at pagkakaroon ng iba pang mga misyon. At sa iyong biyaya ay tugunan din ang kanilang lahat ng pangailangan. Pagpalain mo ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen.